Part 3. Nanlalabo ang paningin at nahihilo na si Zia dahil sa epekto ng alak. Habang nakaalalay naman si Louie sa oras na mawala ng malay ang asawa. Pareho nilang nilisan ang hotel at nagtungo sa parking lot. Mas mainam na iuwi na niya si Zia. Nang may sakay sa kotse ay nagpumiglas ito habang kinakabit ang seatbelt. Bakas ang iritasyon sa mukha habang nakapikit. Anong ginagawa mo? Ayokong sumama sa'yo. Hindi na ko babalik. Ani Zia. Matama naman itong tinitigan ni Louie na kahit gulo-gulo na ang buhok at pinagpapawisan ang noo ay hindi maikakailang maganda pa rin lalo na sa suot nitong dress. Naaakit siyang haplasan ang lantad at makinis nitong balikat. Hinapit niya sa may bewang si Zia at saka bamulong sa tenga, tingnan mo nga tong ayos mo. Ganito ba ang matinong babaeng may asawa? Nagmulat ng mata si Zia at sandaling tumitig kahit dumudobol ang paningin. Maya-maya pa ay pilit inaalis ang seatbelt na hindi naman hinayaan ni Louie. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Zia at isinandal sa upuan. Stay still. Mas lalo kang mahihilo kapag gumalaw ka pa, ani Louie. Ilang sandali pa ay hindi na nagil-ikot si Zia. Kaya umalis na siya sa pwesto para lumipat sa driver seat nang mapansin ang paparating na sasakyan. Ang nagmamaneho, walang iba kundi si Patrick Sanchez. Madilim ang tingin na ipinupukol nito ngunit walang pakialam si Louie. Bumagal pa nga ang takbo ng kotse. Naging matagal ang sukatan ng pagtitig ng dalawang lalaki hanggang sa tuluyang huminto ang kotse ni Patrick. Doon lang tuluyang sumakay sa driver's seat si Louie. Ayokong sumama sa'yo, bulong ni Zia habang natutulog. Sinadya naman ni Louie na lumapit. At sino ang gusto mong makasama sa pag-uwi? Aniya para magmukhang hahalikan si Zia. Alam niyang nakatingin pa rin si Patrick at gusto niya itong inisin ng husto. Siyempre, hindi na sumagot si Zia kaya umayos sa pag-upo si Louie at nilingon si Patrick na sobrang dilim ng ekspresyon. Nanginginig pa nga ang kamay na nasa manibela sa labis na panggigigil. Nakuha niya pang ngumisi ni Louie bago buhayin ang makina ng sasakyan saka tuluyang umalis sa lugar. Maingat at sakto lang ang pagmamaneho ni Louie hanggang sa makarating sa bahay. Nagsilabasan kaagad ang ilang katulong para salubungin ang kanyang pagdating. Magandang gabi po, hindi na natapos ang sasabihin ng ilan nang makita kung sino ang kasama niya. Bumalik na po si Ma'am Zia. Napalakas na sabi ng isang katulong. Nenas naman si Louie dahil sa ingay nito. Quiet, baka magising mo siya, saway niya. Matapos ay inalis ang seatbelt para mailabas sa sasakyan si Zia. Maghanda kayo ng tsaa para sa hangover matapos ay dalhin niyo kaagad sa kwarto, utos niya pa bago tuluyang pumanhik sa hagdan habang buhat-buhat si Zia. Agad namang nagsikilos ang mga katulong. Nang makarating sa second floor ay bahagyang natigilan si Louie. Nadi-distract kasi siya sa ayos ni Zia. Nakababa na ang isang strap ng dress nito at bahagya na ring nasisilip ang suot nitong brassiere. Napabuga ng hangin si Louie. Hindi siya santo para hindi maapektuhan sa itsura ngayon ng asawa. Maya-maya pa ay naalimpungatan si Zia, Louie, at saka tumitig pero mas lalo lang nahihilo dahil karga-karga. Kaya inilingkis niya ang dalawang braso sa batok at isinandal ang ulo sa katawan nito. Dahan-dahan lang, paulit-ulit na bigkas ni Zia. Ngunit iba ang naririnig si Louie. Tila inaakit siya nito o baka nag-iisip lang siya ng kakaiba dahil nakainom na rin kanina ng alak. Nang marating ang pinto ng kwarto ay hindi na nakayanan ni Louie ang tukso at tuluyan ng hinalikan sa labi si Zia. Naaamoy at nalalasahan niya ang alak sa labi nito. Hindi agad tumugon si Zia sa halik ngunit nang mag-umpisang gumalaw ang labi nito ay tuluyang nakalimot si Louie. Pagpihit sa doorknob ay sinipa niya pabukas ang pinto saka pumasok. Dahil nakayuko habang naghahalikan ay hinayla niya palapit ang katawan ni Zia, na agad inilingkis ang binti paikot sa bewang niya. Naglakad ng dahan-dahan si Louie hanggang sa melapag ito sa kama saka isa-isang hinubad ang suot nito nang hindi humihiwalay sa halik. Matapos ay dahan-dahan niya itong tinulak pahiga sa kama habang nag-aalis naman siya ng saplot sa katawan. Pumaibabaw si Louie at pinagpatuloy ang paghalik sa labi, leeg maging sa dibdib ni Zia nang maulinigan ang pagdating ng katulong na may dalang tsaa. Bahagyang nabuksan ang pinto ngunit agad ring umatras nang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Matapos ay dali-daling umalis. Sandali mang natigilan dahil sa pang-iistorbo ng katulong ay muling nagpatuloy si Louie.
Na kung tutuusin ay wala naman talaga siyang pakialam kung may nakita man ito o wala. Ilang sandali pa ang lumipas ng kapwa sila naghahabol ng hininga, ngunit hindi pa kontento si Louie. Hinawakan niya sa leeg si Zia at ang dibdib naman nito ang pinagtuunan ng pansin. Ramdam ni Louie ang panginginig ni Zia. Nang tingnan sa mata ay makikitaan niya ng pagtutol ngunit mismong katawan na nito ang tumatraidor at nagsasabing gusto nito ang nangyayari. Hindi to tama, bulong ni Zia. Mula sa dibdib ay binalik ni Louie ang halik paakyat sa mukha nito at muling tinitigan sa mata si Zia. Gusto niyang malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo o gumagawa lang ng paraan para tumigil sila. Louie, tama na, hindi na kita mahal, paulit-ulit yung sinabi ni Zia. Sa puntong hindi na siya natutuwa. Sa tingin mo may pakialam ako kung mahal mo pa ako o hindi. Dahil sa simulat sa Paul ay isang pagkakamali ang kanilang pagsasama. Ngunit dahil masunurin naman si Zia kaya sila tumagal. Gusto niya ito sa paraang kaya nitong ibigay ang pangangailangan niya pagdating sa kama. Bumaba ang halik ni Louie sa hita nito hanggang sa bigla na lamang humikbi si Zia. Nang tingnan ay sunod-sunod na ang pag-agos ng luha sa mata nito. Agad natigilan si Louie. Kung dati ay wala siyang pakialam kahit nagmamakaawa na si Zia. Tila nag-iba naman ang ihip ng hangin ngayon. Umalis siya sa kama at tinakpan ng kumot ang hubad nitong katawan. Matapos ay nagbihis at nagtungo sa balcony dala ang pakete ng sigarilyo. Maglalabas lang ng inis. Senaryo niya ang glass door ngunit maririnig pa rin mula sa loob ang mahihinang hikbi ni Zia. Kaya halos maubos na niya ang laman ng pakete ng sigarilyo pagpasok sa loob. Tuloy-tuloy siya hanggang sa makalabas ng kwarto. Nagtungo sa may sala kung saan ay naabutan pa niyang may gising na katulong. Nasaan na yung hinihingi kong tsaa? Ani Louie. Nagmamadali namang umalis ang katulong at ilang sandali pa ay dala na ang hinihingi niya. Matapos ay muli siyang bumalik sa kwarto at lumapit sa kama. Inumin mo muna to para hindi sumakit ang ulo bukas dahil sa hangover. Hindi kumibo si Zia kaya muli siyang nairita. Ibinaba na muna ang tasa saka ito pinaharap sa kanya. Mugto ang mata at namumula pa ang ilong ng pan-asa ni Louie ang basa nitong pisngi dahil sa luha. Kung hindi mo na ako mahal ay ayos lang, Zia basta wag ka lang magkakagusto sa iba. Kakaiba ang umagang iyon para kay Louie. Nitong mga nakaraang araw ay nasanay na siyang mag-isa sa kwarto. Ngunit sa pagmulat ng mata ay katabi niya sa kama si Zia na mahimbing ang tulog. Tinitigan niya ng ilang sandali ang maganda nitong mukha hanggang sa mapansin na tila may kakaiba. Mapula ang pisngi ni Zia na hindi normal sa natural nitong temperatura. Kaya nang salatin niya ang noo at leeg nito ay saka siya na alarma. Sobrang init ni Zia. Agad lumabas ng kwarto si Louie para utusan ang katulong. Tawagan mo si Dr. Lee, ngayon din. Ano pong sasabihin ko, sir? Sabihin mong inaapoy ng lagnat si Zia kaya kumilos ka na't tawagan siya. Agad sumunod sa utos ang katulong. Matapos ay bumalik siya sa kwarto para samahan si Zia habang wala pa ang doktor. May ilang katulong ang sumunod para magdala ng kakailanganin habang hindi pa dumarating ang doktor. Pinunasan ng basang towel sa katawan si Zia upang mabawasan ang init. Pinalitan din ng bagong damit at pinagpapawisan sa suot nito. Kaya nang dumating ang doktor ay tuloy-tuloy ito sa pagsuri. Mataas ang lagnat at hindi rin maganda ang lagay ng katawan dahil sa fatigue. Kumakain ba siya ng maayos dahil tila kulang siya sa saktong nutrisyon? Parang nangangayayat siya. Hindi naman nakasagot si Louie dahil wala na sa puder niya si Zia. Maging kung gaano kahirap ang trabahong ginagawa nito. Sa ngayon ay tuturukan ko siya ng gamot para bumaba ng bahagya ang lagnat niya, saad ng doktor. Pinanood lang ni Louie ang ginagawa nito hanggang sa matapos at saka nag-iwan ng ilang paalala. Pakibantayan siya ng maigi, sige at mauuna na, ko, ani Dr. Lee bago tuluyang umalis. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto at inakala ni Louie na katulong iyon. Dalhan mo nga ako ng sopas dito, utos niya papagbukas ng pinto. Ngunit nang paglingon sa pinto ay si Alice pala ang pumasok dala ang suits na sinusuot niya sa trabaho. Nagtaka si Louie dahil wala naman siyang inuutos dito. Sir Louie, nilaban ko nga pala, hindi na natapos ni Alice ang sasabihin ng makita sa kama si Zia. Kumunat ang noo at halatang hindi gusto ang nakikita. Lalo pa nang makita ang ilang marka sa leeg ni Zia. Kiss mark.
Pakilagay na lang sa sofa ang damit ko and to remind you, ayoko nang maulit pa to. Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi ko inutos. Matuto kang lumugar kung nasan ka lang, babala ni Louie. Nabigla at nakaramdam ng hiya si Alice. Pakiramdam niya ay natuklasan na ni Louie ang kanyang lihim. Pero wala namang masama sa ginagawa niya, di ba? Secretary siya at tungkulin niyang pagsilbihan ito. Gaya ng pagsisilbing ginagawa ng isang mabuting asawa. Matapos ay lapag ni Alice ang mga damit ay nagmamadali na itong lumabas ng kwarto. Liling-iling naman si Louie. Hindi siya manhid para hindi mahalata ang nararamdaman nito para sa kanya. Kung hindi lang mahusay si Alice sa trabaho ay baka matagal na niya itong pinalitan. Pinakaayaw niyang mabahira ng kahit na anong eskandalo ang trabaho lalo na ang kumpanya. Sa loob ng maraming taon ay nanatili naman itong professional kaya hinayaan na niya. Mabait din ito kay Bea kaya hindi siya nag-isip ng kakaiba. Pero ngayon, she definitely crossed the line. Muling ibinaling ni Louie ang tingin sa asawa at saka hinaplos-haplos ang pisngi nito. Matapos ay kinuha ang damit na iniwan ni Alice. Nairita siya nang makaamoy ng solvent. Kaya nga ayaw niya na may ibang naglalaba sa kanyang damit maliban kay Zia at katulong sa bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang umasta ng ganoon si Alice. Kung sa simula't sapol ay malinaw na kung ano ang relasyon nila bilang amo at secretary. Frustrated siya sa nangyayari. Kapag ganoon ay madalas niyang kausapin si Zia at kumakalma na pagkatapos pero dahil sila na ngayon ang may problema ay wala na siyang mapaglabasan ng frustration. Kasalukuyang nasa isang coffee shop si Alice malapit sa subdivision ng bahay ni Louie. Kaya hindi na siya nabigla nang makita itong pumasok sa establishment. Casual attire lang ang suot na bihira lang niyang makita. At aminadong mas naa-attract siya kapag expose ang braso at nadidipina ang katawan sa suot nitong damit. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang nakaraan noong college days. May crush na siya noon pa kay Louie. Ngunit alam ni Alice na magkaiba ang estado nila sa buhay kaya kahit masakit ay tumigil siya sa pagpapantasya pero naroon pa rin ang pag-asang mapapansin ni Louie balang araw. Paglapit ni Louie ay agad siyang ngumiti. Nakabalik na pala si Ma'am Zia. Ngayon ay magagampanan na niya ang tungkulin bilang asawa. Ibabalik ko po ba ang additional expenses under her name? Nahimigan ni Louie ang kaunting sarkasmo sa tono nito na hindi niya nagustuhan. Pero hindi pa rin tumigil si Alice at nakuha pang haplasan ang kamay ni Louie. Huwag kayong mag-alala, sir. Ako na po ang bahala sa lahat para hindi na kayo mahirapan pa. Hindi na kailangan, Alice. Sabay bawi sa kamay. Next month ay lilipat ka na sa Canada branch at ganun pa rin ang posisyon at salary mo kaya you don't have to worry. Nabigla si Alice at ilang sandali pa ay awkward na ngumiti. Hindi ko po kayang iwan ang pamilya ko, sir, lalo na ang boyfriend ko. Sa katunayan ay ikakasal na nga po kami sa susunod na 2 buwan. Talaga, ba't wala pa akong natatanggap na invitation, hindi ba ako imbitado? Napalunok ng laway si Alice. Siyempre naman po, hindi pa lang napa-finalize lahat. Kung ganon ay congratulations, ani Louie na hindi kumbinsido dahil alam niyang nagsisinungaling ito. Matapos ay tumayo na siya para umalis. Sandali lang, sir. May nagawa po ba akong mali kaya niyo ko ililipat? Ikaw lang ang makakasagot sa tanong mong yan. May nagawa ka bang mali, Alice? Hindi ito nakasagot hanggang sa tumayo si Louie. This is my last warning, aniya sa katuluyang umalis. Samantala si Zia naman ay buong araw nagpahinga sa kwarto. Nang hihina man ay pinilit niya ang sariling gumalaw kahit papaano. At ilang sandali pa ay natigilan nang biglang maalala ang mga naganap kagabi. Kung paano siya dinala ni Louie sa kwarto, hinuberan at isa to the power of one bigla siyang napatampol sa sariling noo. Hinding-hindi na talaga ako iinom. Hindi niya akalaing sa kabila ng hilo at nanlalabong mga mata ay nagawa niya pang haburan ng sinturon kagabi si Louie. Masyado siya naging wild kagabi. Ilang sandali pa ay pumasok si Louie sa kwarto. Okay ka na ba? Wala nang masakit sa'yo. Napaiwas ng tingin si Zia at nagtalokbong ng kumot. Naaalala mo naman siguro yung nangyari kagabi, di ba? Kung hindi pa ay ipapaalala ko lang sa'yo na walang nangyari sa atin. Prime na realize rin naman ni Zia iyon dahil maliban sa ulo ay wala nang ibang masakit sa kanya. Kaya ang ibig sabihin ay, nagawang makapagpigil ni Louie. Sakto namang may dumating na katulong dala ang pagkain at gamot.
May sakit ka kaya magpagaling ka muna, ani Louie. Natameme naman si Zia, hindi sanay sa mabait nitong pagtrato. Hindi mo kayang kumain, gusto mong subuan kita. Umiling si Zia at kinuha ang mangkok. Kahit nanghihina ay hindi niya gugustuhing magpaasikaso kay Louie. Pakiramdam niya ay may kapalit sa bawat gawin nitong kabutihan. Inamoy niya muna ang lugaw saka sinimulang kainin. Masarap ang pagkakaluto kaya kahit walang gana ay naubos niya naman. Matapos ay napatingin kay Louie na malapi sa balcony at naninigarilyo. Hinahangin pa nga ang usok na bahagya niyang naamoy. Nalukot ang mukha niya sa baho ng sigarilyo. Tapos na kung kumain, pahayag ni Zia. Lumingon si Louie. Tumawag nga pala kanina si Lola at hinahanap ka. Kailan ka may libreng oras nang mabisita naman natin siya? Hindi nakasagot si Zia. Mabait sa kanya si Esmeralda kaya hanggat maaari ay ayaw niyang masaktan ito sa oras na malamang maghihiwalay na sila ni Louie. Tuldok-tuldok. Ngunit hindi niya pwedeng patagilan ang lahat. Mas lalo lang silang mahihirapan. Nasabi mo na ba kay Lola Esmeralda na magdi-divorce tayo? Wala akong balak sabihin. Alam mong kondisyon niya ngayon. At kahit maghiwalay tayo ay hindi yun rason para hindi mo siya bisitahin. Kaya wag kang atat na mawala ako sa buhay mo. Hindi nakaimik si Zia at pinili na lamang umalis sa kama para magpalit ng damit. Hindi na niya gustong magtagal pa sa iisang bubong si Louie ngunit pinigilan siya agad nito. At san ka naman pupunta? Uuwi na, kung nakiusap ka siguro'y baka pumayag pa ako kaya pakisabi na lang kay Lola Esmeralda na busy ako. Kung babayaran kita bawat oras. 20,000 per hour. Hindi nagustuhan ni Zia ang narinig. Talagang mas gugustuhin pa nitong tapatan siya ng pera kaysa makiusap na pwede niyang i-consider. Kinuha naman ni Louie ang cellphone nito sa table. At saka kinalikot para malaman kung ano ang bagong number ng asawa. Matapos ay dinukot mula sa bulsa ang sariling cellphone. Ita-transfer ko sa account mo ang bayad. Mas mainam tong dagdag kita kaysa tumugtog sa hotel ni Austin na 2,000 lang ang ibinibigay sayo. Mas gustuhin ko pang maliit lang ang sweldo, at least walang manunambot sakin dahil pinagtrabahuhan ko yon. Anong ibig mong sabihin, Zia? Sinasabi mo bang isinusumbat ko sayo ang mga ibinibigay kong tulong? Hindi ko kailangang mag-explain. Saka nagpumiglas. Pero humigpit lang ang hawak ni Louie dahilan para dumaing ito sa sakit. Ano ba? Nasasaktan ako, ani Zia. Matalim ang titig ni Louie hanggang sa hinailan niya ito dahilan para magdikit ang katawan nilang dalawa. Ramdam ni Zia ang matitigas na kalamnan nito. Nakadagdag kilabot pa sa kanya ang papatubong balbas ni Louie na dumampi pa sa kanyang tenga. Gusto mong malaman kung ano pang mas masakit? Bulong ni Louie. Nagulat at hindi agad nakareact si Zia nang bigla na lamang inaalis ni Louie ang suot na sinturon gamit ang isang kamay. Matapos ay isinunod ang butones sabay sunggab sa kanya ng halik sa labi. Hinapit pa nga siya sa bewang para madala sa may sofa. Sabik siyang hinalikan ni Louie. Hanggang sa pareho na nilang hinahabol ang hininga. Hinaplos-haplos nito ang pisngi ni Zia habang magkadikit ang kanilang noo at ilong. Wala pa sa wisyo si Zia ngunit alam niyang hindi tama ang nangyari. Parang siyang nawala saglit sa sarili at tuluyang nakalimot. Ganoon din si Louie na hindi malaman kung bakit bigla na lamang niyang gustong halikan si Zia. Ayaw man aminin sa sarili ngunit unti-unting nararamdaman ni Louie ang kakaibang pagbabago sa kanya. Hindi na lang basta urge, sexual needs o kung ano pa mang tawag ng nararamdaman niya ngayon. Ngunit hindi niya rin matukoy kung ano iyon. Tila may kung ano ring boses sa likod ng utak niya ang nagsasabing gusto niyang marinig si Zia na sinisigaw ang pangalan niya. Paulit-ulit habang nakikipagtalik. Zia ani Louie na tila nahihirapan. Pwede ba? Kahit isang beses lang. Naunawaan naman agad ni Zia ang gusto nitong mangyari. Kaya bago pa kumilos si Louie ay iniharang na kaagad niya ang sariling kamay sa dibdib nito. Hindi na natin pwede gawin ang bagay na yon, Louie. Ngunit hindi na kaya pang magpigil ni Louie. Inangkin niyang muli ang labi ni Zia. Bakit hindi? Mag-asawa pa rin naman tayo, aniya sa pagitan ng halik. Kahit anong tutol ang gawin nito ay hindi hahayaan ni Louie na basta na lang masayang ang pagkakataon. Buong gabi niyang kasama si Zia nang walang nangyayari. Kaya ngayong pwede na ay bakit pa siya magpipigil. Itinukod ni Louie ang dalawang kamay sa sofa upang cornerin ito. Hindi niya mapigil ang mangety dahil gusto niya ang nakikitang kaba sa mata nito.
Muling hinaplos ni Louie ang pisngi nito pababa sa leeg hanggang sa itaas ng dibdib. Talaga bang hindi pwede kahit, iba naman ang reaksyon ng katawan mo sa bawat haplos ko, Zia? Alam mo bang gusto kong makita kang nagmamakaawa sa akin habang isinisigaw ng paulit-ulit ang pangalan ko? Pakiramdam ni Zia ay binabastos na siya sa mga salitang sinasabi nito. Ngunit bago pa man makapagreklamo ay muli siyang hinalikan ni Louie. Mas agresibo. Nanlaban si Zia hanggang sa matigil sila dahil may kumatok sa pinto. Sir Louie, tumawag po si Madam Esmeralda. Hinahanap po si Ma'am Zia, ano pong sasabihin ko? Saad ng katulong na hindi na nang ahas pang pumasok. Pakisabi po na umalis ako't may importanteng nilakad, ani Zia na inunahan na si Louie. Matapos ay nagawang makawala. Hinanap niya sa paligid ang mga damit ngunit hindi niya makita. Nasaan ang suot ko kagabi? Ani Zia, napunit. Nagmamakaawa ka na sakin kagabi, ang hirap alisin kaya sinira ko na lang, ani Louie sa kapabagsak na naupo sa sofa. Hindi na nag-abalang ayusin ang sarili na halos hubot-hubad na. Wala na ring balak habulin si Zia at ipagpatuloy ang ginagawa, dahil wala na siya sa mood. May mga damit ka pa riyan sa closet, kumuha ka na lang kung gusto mo. Nagtungo naman sa closet si Zia para kumuha ng damit na pamalit. Pinili niya ang pinakasimple sa lahat ngunit sumunod si Louie at ibinigay naman ang isang mamahaling damit. Sayo na lang, mas bagay to sayo, Zia. Saka hinaplos ang braso nito. Napapiksi naman si Zia at umiwas dahil alam niyang inaakit siya nito. Kay kung ano man ang nangyari sa atin kagabi ay kalimutan mo na. Lasing lang ako noon at hindi ko na alam ang ginagawa. Nagpanteng ang tenga ni Louie sa narinig. Kalimutan. Tandang padamdam. Kaya hinailan niya ito sa braso matapos makapagbihis. Bumaba sila sa hagdan hanggang sa garahe. Sapilitang sinakay si Zia sa kotse at saka sumakay sa driver's seat. Pabagsak pa ang sara sa pinto dahil sa iritasyon. Maging si Zia ay hindi na rin maganda ang mood. Lalo pa nang ilagay ni Louie ang cellphone sa phone holder at makita na may message si Bea. Naalala niya tuloy ang gabing nabalita sina Louie at Bea na masayang pinagmamasdan ang fireworks sa langit. Buti pa ang ibang babae ay pinagkakagastusan ni Louie samantalang siya ay makakatanggap muna ng kung ano-anong salita bago makuha ang gusto. Anong iniisip mo? Binabalak mo na namang tumakas mula sakin. Akusa pa ni Louie nang makitang nakatingin si Zia sa labas ng sasakyan. Tila natauhan naman si Zia at bumalik sa kasalukuyang nangyayari. Ipinilig ang ulo upang ialis sa isip ang mga bagay na dapat ay wala na siyang pakialam. Sandaling tumigil ang kotse nang magpula ang traffic light. Doon niya marahas na binawi ang braso sa mahigpit na pagkakahawak ni Louie. Wala, sa kabat ka ganyan. Lahat na lang ng gawin ko lagi kang may maling akala. Nanunuot ang titig ni Louie dahil hindi siya kumbinsido sa sinasabi nito lalo na nang mag-iwas ng tingin. Para sa kanya, habang tumatagal ay unti-unting nagbabago si Zia. Natatandaan niya noong bago pa lamang silang mag-asawa. 20 years old pa noon si Zia ay grabe na ito magpakita ng pagmamahal sa kanya. Tuwing gabi pagkagaling sa trabaho ay lagi itong nagmamadali para salubungin siya, aasikasuhin ang pagkain at ipaghahanda pa ng pampaligo bago matulog. Act of service. Ito ang definition ni Zia ng love language. Inaalagaan ang taong mahal kahit nasasaktan na at iluluha na lamang ang sakit sa kalagitnaan ng gabi sa pag-aakalang natutulog na si Louie. Ngunit hindi dahil alam nito ang nangyayari. Sa tuwing nagtatalik sila ay titiisin ni Zia ang sakit ng marahas na pamamaraan ni Louie. Yayakapin pa nga ito, babulong at magkikiusap na magdahan-dahan. Ngunit lagi siyang hindi napagbibigyan dahil ito ang tipo ng asawa na lahat ng gustuhin ay dapat nasusunod. Kaya habang tumatagal ay unti-unting nagbago ang dating masiyahing personalidad ni Zia. Natauhan siya na kahit anong gawin niya ay hindi na magbabago si Louie. Ngunit dahil mahal niya ito ay ginagampanan niya pa rin ang tungkulin bilang asawa. Ngayong nailabas na niya ang kinikimkim na sama ng loob ay bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Zia. Ngunit hindi si Louie na mas lalong nanggagalaiti sa galit. Magkaganoon man ay nanatiling mahinahon sa pagmamaneho nang magberde ang traffic lights. Tahimik lang silang dalawa sa kotse kahit paparehong iritado sa isa't isa. Hanggang sa mapansin ni Zia na pamilyar ang tinatahak na daan ng sasakyan.
Natatandaan niyang malapit sa lugar ang high-end French restaurant kung saan siya nag-perform ngunit nagtaka nang makita ang gusali. Sarado kasi ang naturang restaurant at may nakapaskil pang rent sa mismong pinto. Kaya napalingon siya kay Louie. Bakit sarado na ang restaurant, anong ginawa mo? Hindi sumagot si Louie hanggang sa muling magmaneho pauwi sa apartment. Paghinto ng sasaktan ay saka lang sumagot, kilala mo ba kung sino ang may-ari ng restaurant na yun? Siyempre, hindi. Isang beses lang tumugtog sa naturang restaurant si Zia at ang mga staff lang ang kilala niya. Nang hindi makasagot at mayabang na napasando si Louie sa kinauupuan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Patrick at ba't kanya tinutulungan ng ganito. May hidden agenda kaya siya. Tapos ay sinasamantala mo naman. Pinapaalala ko lang sa'yo, Zia, na may asawa ka. Bakas ang pagkabigla kay Zia. Hindi niya akalaing si Patrick pala ang nagmamay-ari ng restaurant. Magkaganoon man ay hindi niya ipinahalata ang pagkabigla. Nakuha pa nga niyang ngumiti para ay pakitang hindi siya apektado. Ano naman kung siya ang may-ari? Saka wala siyang kinalaman sa away nating mag-asawa. Magkababata kami kaya natural lang na tulungan niya ko, kaya wag mong masamain ang malalim naming samahan. Napatiimbagang si Louie at hinaplos ang pisngi nito. Don't worry, may tiwala naman akong hindi ka gagawa ng ikagagalit ko. Tuldok-tuldok. Pero sa ginagawa mong pagtatanggol ay hindi ko maiwasang mapaisip. Sino bang mas matimbang para sa'yo, Zia? Ako ba o si Patrick? Nabigla sa tanog si Zia at hindi kaagad nakasagot. Kaya agad rumahistro ang galit sa mukha nito. Get out of the car now. Sigaw ni Louie. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Zia. Pagkasara sa pinto ay humarurot na lang bigla ang kotse. Natameme siya habang tanaw ang papalayong sasakyan. Hindi makapaniwalang basta na lang iniwan ni Louie sa daan na madilim ang lugar at wala pang katao-tao. Isa pa sa ikinaiinis niya ay nag-conclude kaagad ito kahit wala naman siyang sinabi. Kaya kung babalikan ang tanong, syempre pipiliin niya muna ang sarili at pamilya bago ang iba. Pag-uwi sa apartment ay hindi niya nakita si Maricar. Wala ito kaya tinawagan niya pero hindi naman sumasagot. Kaya hinayaan na lamang niya at baka nasa ospital pa. Matapos ay mabilisang naligo para makapagpahinga na at matulog. Kinabukasan ay nagising siya ng maaga at napanaginipan pa ang mga panahong bagong kasal pa lamang sila ni Louie. Kung gaano kalamag ang pakikitungo nito sa kanya ay ganoon din ang nasa panaginip. Para siyang binangungot. Kaya kahit gusto niya pang matulog ulit ay bumangon na lamang siya sa kama. Saktong tumunog ang cellphone at may message sa kanya si Louie. Louie, sasanduan kita bukas. Dadalawin natin si Lola. Umagang-umaga ay binibigyan siya ni Louie ng iisipin. Mabuti na lang at naalala niya ang perang tar-in-transfer nito. At least, kahit papaano ay may nagawa naman itong tama para mabawasan ang problema niya sa pera. At gaya ng napag-usapan ay sinundo siya ni Louie. Pagsakay niya sa kotse ay hindi muna ito nagmaneho dahil abala sa cellphone. Papunahin na nga niya dapat nang tumunog naman ang sariling cellphone. Nag-transfer na naman ng pera si Louie. Talagang seryoso ito sa pagbabayad sa kanya. Gusto nga niyang magpasalamat pero hindi niya ginawa. Sandali pang ang nagtagpo ang tingin nilang dalawa, parehong may gustong sabihin ngunit pinili na lamang manahimik. Sa sumunod na araw ay nagpunta si Zia sa ospital na may dalang prutas para sa ama. May prutas pa naman dito, hindi ka na sana bumili ng panibago't hindi naman nakakain lahat ni Arturo, ani Maricar. Sinadya ko po talagang bumili para meron din po kayo, ma. Hindi lang si Papa ang kailangan na alagaan ang sarili. Ano na lang ang gagawin ko kung pati kayo magkasakit? Napangiti naman si Maricar at nakuha pang haplosan si Zia sa balikat. Maya-maya pa ay biglang napakwento, alam mo bang nasa volunteer work si Duke Patrick? Biglaan nga raw at sa liblib pa na probinsya pinadala pero. At saka bamulong para hindi marinig ni Arturo ang sasabihin, ang sabi-sabi ng mga staff ay may nagreklamong may-ari ng Calabang Ospital. Rodriguez daw, si Louie ba? May nakakita rin daw sa inyo ni Duke Patrick. Wala naman sigurong namamagitan sa inyo. Nabigla si Zia. Hindi akalaing gagawa talaga ng paraan si Louie mawala lang sa landas ang doktor. Hindi po, ma. Nasabi ko na sa inyong magkababata lang kami. Napatango si Maricar. Naniniwala sa sinabi nito.
Maya-maya pa ay lumabas ng kwarto si Zia, gustong tawagan si Patrick ngunit nagdalawang isip siya. Sa huli ay pinili na lamang huwag abalahin ang kaibigan kung nasaan man ito ngayon. Ilang oras ang dumaan nang magpas siyang umuwi. Habang patungo sa waiting shed ay may kotseng mabagal na tumatakbo at sinasabayan ang paglalakad niya. Tinitigan ni Zia ang sasakyan hanggang sa unti-unting bumaba ang bintana at tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ng driver. "Hi, Zia," ani Michael na masaya. Noon ay kinaiinisan niya si Zia dahil sa kapatid na si Megan. Ngunit nagbago yung lahat nang malaman niyang matapang pala ito at wala pang takot na makipag-divorce kay Louie. "San ang punta mo't ihahatid na kita?" Alok niya pa. Nabigla si Zia sa alok nito. Sa simulat sa pool ay hindi na maganda ang pakikitungo ni Michael sa kanya nang dahil sa kapatid nito. Kahit nagkaayos na sila noong nakaraan ay ayaw niya pa ring magpakampante kaya umatras siya. "Hindi na kailangan, ayokong makaabala," tanggi niya tumagal ang titig ni Michael hanggang sa tumango. "Okay, sige at may pupuntahan pa ako." Matapos makapagpaalam ay pinaandar na ang kotse palayo. Nakahinga naman ng maluwag si Zia matapos nitong umalis. Kahit friendly at maayos na ang pakikitungo nito sa kanya ay hindi niya maiwasang mailang. Para sa kanya ay mas mainam nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Pero hindi niya inakalang muling magkukross ang landas nila ni Michael. Kinagabihan kasi sa club ng Lopez Hotel ay nakita niya itong nakikipagsiyahan kasama ang mga kaibigan. Puro mga lalaki ang nasa grupo kabilang na si Austin. Hindi na lamang niya pinagtuunan ng pansin at tumuloy na sa pagtatrabaho. Samantalang nabaling naman ang tingin ni Michael sa stage nang mapansin si Zia. Agad ngang lumawak ang kanyang ngiti nang makita ito. At bilang observant ay napansin iyon ni Austin na nagpalipat-lipat pa ang tingin sa dalawa. May kakaibang tinging ipinupukol sa kaibigan. "Akala ko ba'y may iba kang lakad ngayon, Michael? Kaya anong nangyari at nagbago ang isip mo?" Napangisi si Michael sa tanong. "Wala lang, bakit masama?" At ganoon din ang ginawa ni Austin. "Syempre hindi. More customer, more money." At nakuha pang tumawa. "Sira. Gagatasan mo pa talaga kami." Komento ng isa nilang kaibigan. Kaya sabay-sabay silang nagtawanan. Ilang sandali pa ay dumating si Louie. Casual ang suot at naupo malapit kay Michael. Paimpol namang napatingin si Austin sa kaibigan na bahagyang na-tense sa presensya ni Louie. "Mabuti at nakarating ka, par. Nandito ka ba para mag-enjoy or sisunduan lang ang asawa mo?" Saad naman ng isa nilang kaibigan na si Mark. Hanggang sa kinantsawan na ng ilang nilang kaibigan si Louie. Pero nanatili namang walang pakialam hanggang sa kausapin si Austin, "Patapusin mo ng maaga si Zia at may kailangan kaming puntahan ngayon." Muling tinukso si Louie dahil tama nga si Mark. "Par, talaga bang maghihiwalay kayo? Ba't parang hindi naman at nagagawa mo pang sunduin?" Saad ng isa pang kaibigan mula sa grupo. Hindi sumagot si Louie, hindi niya obligadong sumagot. Nilabas niya lang ang pakete ng sigarilyo, sinindihan sa humitit. Matapos ay napatingin kay Michael na kanina niya pa napapansing tutok na tutok sa stage kay Zia. Hindi manhid si Louie para hindi mapansin ang lahat. Sa titig pa lang ay alam na niyang interesado ito sa asawa niya. Ibinalik ni Louie ang atensyon sa stage. Kanina pa siya naiirita sa suot na black dress ni Zia na lantad ang makinis at maputi nitong balikat. Sa halip na masira ang gabi dahil sa asawa ay nag-aya na lamang si Louie na makipaglaro ng baraha. Game naman ang iba sa grupo kaya sinimulan ni Austin ang pastahan. Pasado 10:00 ay natapos na sa trabaho si Zia at nagtungo sa backstage. Nang makita iyon ni Louie ay agad siyang tumayo at iniwan ang grupo. "Aalis na ko," paalam niya pa. Napatingin naman si Austin kung saang direksyon patungo si Louie. Liling-iling siyang napangisi matapos ay bumalik na ulit sa paglalaro. Ngunit napansin niyang natulala si Michael sa direksyong tinahak ni Louie. "Huwag mo nang tingnan dahil masyado kang halata. Kung ako sa'yo ay ibang babae na lang ang pagtuunan mo ng pansin, huwag yung pagmamayari na ng iba." "Ha? Anong pinagsasasabi mo riyan?" React naman ni Michael. Kinutungan ito ni Austin. "Kilala kitang gago ka. Huwag mong kakalimutan kung kaninong asawa yon." Wala man siyang binanggit na pangalan ay nasisiguro niyang alam na nito kung sino ang tinutukoy niya. Kasalukuyang namang nasa locker room si Zia para magpalit ng damit dahil hindi siya komportableng umuwi na nakadress.
Kumpiyansa siyang naghubad dahil siya na lamang ang naiwan sa lugar. Nang kukunin na sana niya ang t-shirt ay biglang bumukas ang pinto. Kaagad niyang tinakpan ang sarili gamit ang kamay nang lingunin kung sino ang pangahas na nagbukas ng pinto. Kaagad niyang tinakpan ang sarili gamit ang kamay nang lingunin kung sino ang pangahas na nagbukas ng pinto. Nalukot ang mukha niya nang makitang si Louie ito na nakuha pang samandal sa hamba ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Ani Zia na agad nakaramdam ng kaba ngunit nanatiling matapang. Tumagal ang titig ni Louie hanggang sa nagpa siyang lumapit. Kinuha ang t-shirt saka ibinigay sa asawa. Mabilis namang hinablat ni Zia ang damit para takpan ang sarili. Ngunit nasa harap na niya si Louie kaya napaatras siya hanggang sa mapasandal sa locker. Balak pa nga sana niyang tumakbo palayo nang iharang ni Louie ang kamay. Mas lalo tuloy tumindi ang kabang nararamdaman ni Zia. Ngunit hinahanda pa rin ang sarili sa maaaring gawin nito. Ngunit tumitig lang si Louie. Tinitigan lang niya si Zia na parang ito ang unang pagkakataon na makita niyang hubad ang asawa. May pagnanasang makikita sa mga mata ngunit hindi siya nang ahas na hawakan ang kahit na anong parte ng katawan nito. Nang sa tingin ni Zia ay wala itong gagawing masama ay tumalikod siya para mabilisang maisuot ang damit. Anong ginagawa mo rito sa loob? Hindi ka pwede rito, aniya at saka lumingon. Lumamlam naman ang tingin ni Louie sa katawan nito na kahit nakadamit na ay hindi pa rin maiwasan sumagi sa isip ang tagpong naabutan kanina. Nanatili lang tahimik dahil hindi masabi na kailangan niya itong bantayan dahil maraming kalalakihan ang umaaligid kabilang na si Michael. Kung noon ay wala siyang pakialam, ngayon ay ibang usapan na dahil hindi lang isa kung hindi ay dalawa na ang nagkaka-interes kay Zia. At baka sa katagalan ay may dumagdag pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kung pwede lang sana kitang itago para wala nang makakakita sa'yo ani Louie na hinawakan ang ilang hibla ng buhok nito at saka inamoy. Nagulugan naman si Zia pero hindi na nagtangka pang magtanong. Matapos makapagpalit ay sabay silang umalis sa lugar para magtungo sa mansyon ng Rodriguez. Nang makarating ay saka lang siya kinausap muli ni Louie, umalis ka na sa pinagtatrabahuhan mo't ako nang baalang maghanap para sa'yo. Bahagya namang napanganga si Zia. Hindi siya makapaniwala sa pinagsasasabi nito. Naghanap siya ng trabaho para hindi na umasa kay Louie at tuluyang makawala rito pero ito at hahanapan pa siya ng trabaho. Anong kalokohan ito? Salamat na lang pero okay na ko sa trabaho ko ngayon, ani Zia saka binuksan ang pinto ng kotse. Pero agad napigilan ni Louie sa braso. Bakit ayaw mong tulungan kita? Gusto mo na ba talaga akong mawala sa buhay mo? Napatitig si Zia sa kamay nito na nasa kanyang braso. Hindi mahigpit ang pagkakahawak nito na ipinagtataka niya. Magaan lang ang pagkakahawak nito. Bibitawan mo ko. At pinakawalan naman ni Louie hanggang sa makalabas ito ng sasakyan. Sa entrance ng mansion ay sumalubong ang ilang katulong sa kanila. Magandang gabi po, naghihintay na sa loob si Madam Esmeralda, saad ng katulong. Tumango si Zia at humakbang papasok nang biglang humabol si Louie na pinagsalikop pa ang kanilang kamay. Agad nagbulungan ang mga katulong na halatang kinilig sa ginawa ni Louie. Ang hindi nila alam ay nagkukunwari lang ito para magmukhang sweet kay Zia.